Ako si Marco, isang lalaking minsang nangako ng walang hanggang pag-ibig sa kanya, si Mia. Sa bawat hakbang ko papalayo, ramdam ko ang bigat ng desisyon kung hindi na siya babalikan. Ang pait na dulot ng desisyong ito ay tila isang matalim na punyal na unti-unting pumapasok sa aking puso. Ngunit kailangan ko itong gawin. May mga bagay sa ating mga buhay na kahit anong pilit ay hindi natin kayang baguhin. Isang araw, natanggap ni Mia ang liham na sinulat ko, ang aking huling pamamaalam. Tanging papel at tinta ang naging kasangkapan ko upang sabihin ang mga salitang hindi ko kayang bigkasin sa harap niya. Sa bawat linya ng liham, naroon ang aking pag-amin, ang mga dahilan, ang katotohanan na hindi ko magawang ipaliwanag noon sa kanya. Mia, alam kong hindi magiging madali para sa iyo ang basahin ang mga salitang isinulat ko. Ang bawat salita ay punong-puno ng sakit, ng mga alaala ng nakaraan, ng mga pangarap na hindi na natin maabot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may dahilan ako, dahilan na hindi ko maipaliwanag sa iyo ng harapan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita. Nagtagpo ang aming mga mata sa isang pagdiriwang at mula noon ay hindi ko na siya maalis sa aking isipan. Siya ang naging tanglaw sa aking madilim na mundo, ang liwanag sa aking mga gabi. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, may mga nakatagong lihim akong daladala, mga bagay na hindi ko nais ipakita sa kanya. Sa una, akala ko'y kaya kong itago ang lahat. Akala ko'y sapat na ang pagmamahalan namin para malampasan ang anumang pagsubok. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng aking mga lihim, ang mga bagay na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Isang araw dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang tawag ang natanggap ko mula sa kaibigan. May balitang yumanig sa aking mundo. Ang lihim na matagal ko nang itinatago ay hindi na maikukubli pa. Ang aking tunay na pagkatao, ang dahilan kung bakit kailangan kong lumisan. Ito ay isang bagay na hindi ko maaring ipagsawalang bahala. Kahit gaano kasakit, alam kong ito ang tamang desisyon. Mahal ko si Mia, ngunit hindi ko siya maaaring dalhin sa mundong puno ng panganib at pag-aalinlangan. Ang liham na iniwan ko ay puno ng pakiusap na sana'y maunawaan niya ang aking desisyon, ang sakit na dulot nito, at ang pagmamahal ko na kailanman ay hindi magbabago. Mia, sa bawat salita ng liham ko, naroon ang aking tahimik na pag-asa na balang araw ay makikita mo ang dahilan ng aking paglisan. Sa likod ng bawat pangungusap, may mga pangyayaring kailangan mong matuklasan. Mga bagay na magpapabago sa lahat ng alam mo tungkol sa akin. Ngunit sa huling bahagi ng liham, may isang pahayag na hindi ko inaasahan na magdudulot ng mas malalim na sakit. Isang lihim na matagal ko nang kinikimkim, ang katotohanan na hindi ko magawang ipagtapat sa iyo noon. Ang dahilan ng aking paglisan ay hindi lamang tungkol sa mga lihim ko, kundi sa isang bagay na higit pa rito, isang bagay na hindi na maibabalik pa. Sa huli, natapos ako sa pagliham na may pangako ng pagmamahal kahit sa kabila ng aking pagkawala. Ngunit hindi ko inaasahan na ang liham na iyon ay magiging simula ng isang masalimuot na paglalakbay ng mga revelasyon na magpapabago sa lahat. Mia, ano nga ba ang tunay na dahilan ng aking paglisan? Ano ang lihim na nagdulot ng aking desisyon? Isang lihim na nagtatago sa likod ng bawat pangungusap. Isang lihim na magdadala sa iyo sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at mga tanong. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakaupo ako sa aming paboritong bangko sa parke. Kaharap ko ang mga dahon ng puno na tila nakikiramay sa aking nararamdaman. Ilang oras na ang lumipas mula nang matanggap ko ang kanyang liham. Ang mga salitang nakaukit sa papel ay parang matatalim na punyal na unti-unting bumabaon sa aking puso. Sa kabila ng pagod at pagkalito, pilit kong binabalikan ang mga alaala.
ang mga tawanan, mga asaran, at mga pangako na nagbigay kulay sa aming pagsasama. Alam kong sa tuwing magkikita kami, ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nag-uumapaw sa pag-asa at pagmamahal. Subalit, ang liham na ito ay tila nagbukas ng isang pinto patungo sa isang mundo ng kawalang katiyakan. Isang mundo kung saan ang aming mga pangarap ay biglang naglaho. Sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat pagdampi ng hangin, naroon ang aking pagmamahal sa iyo, ang simula ng kanyang liham. Isang paalala ng kanyang malalim na damdamin na hindi ko kailanman pinagdudahan. Ngunit sa liham na ito, may ipinahayag siyang hindi ko inaasahan. Mahal ko, hindi na ako babalik. Ang mga salitang iyon ay sumunod sa akin, paulit-ulit parang sirang plaka. Bakit? Ano ang nangyari? Sa kabila ng lahat, pilit kong hinahanap ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Nagkamali ba ako? May hindi ba ako nakita? Sa paglipas ng oras, unti-unti kong naisip na marahil ay may dahilan ang kanyang pag-alis. Baka may mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa akin ng harapan. Alam kong ang pag-ibig ay hindi palaging madali, ngunit ang sakit ng pagkawala ay tila hindi makatao. Habang nakaupo at nagmumuni-muni, isang hindi inaasahang alaala ang sumagi sa akin. Isang gabi, habang kami ay naglalakad, siya'y biglang huminto sa gitna ng daan. Minsan, may mga bagay na mas mabuting hindi natanungin, sabi niya. Noon, hindi ko naisip na may kahulugan ang kanyang mga salita. Ngayon, para bang may liwanag na nagtuturo sa akin sa isang pahiwatig na itinago niya. Sa aking pagninilay-nilay, isang ideya ang bumuo sa aking isipan. Marahil, ang liham na ito ay hindi lamang isang paalam, kundi isang pahiwatig ng isang mas malalim na kwento. Kung hindi siya babalik, ano ang kanyang iniwan para sa akin? Sa kabila ng sakit, alam kong may bahagi ng kanyang puso na nananatili. Sa mga huling bahagi ng kanyang liham, may ibinigay siyang mga tagubilin. Hanapin mo ang kahulugan sa likod ng mga salitang ito, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang pamamaalam, kundi isang paanyaya sa isang paghahanap. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Sa aming mga pinagsaluhang kwento, mahilig siyang magtago ng mga mensahe sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Minsan naglalagay siya ng mga sulat sa ilalim ng aming paboritong tasa sa kape o kaya'y sa loob ng mga libro na aming binabasa. Kung ang liham na ito ay may kahulugan, saan niya kaya itinago ang susunod na bahagi ng kwento? Sa kabila ng pagkalito, naramdaman ko ang isang pag-asang bumangon mula sa aking dibdib. Kung hindi siya babalik, marahil ay may ibang paraan upang mahanap ko siya. Isang paraan na lampas sa pisikal na presensya. Ang kanyang mga salita ay tila gabay na magdadala sa akin sa isang paglalakbay na hindi ko inaasahan. Sa pagkakaupo ko sa bangko, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakasilip mula sa ilalim ng bangko. Dahan-dahan ko itong kinuha at sa aking pagtataka, ito'y parang bahagi ng kanyang sulat na hindi ko pa nababasa. Ang mga lihim ay hindi palaging nakatago. Minsan sila'y nasa harapan mo kung marunong ka lamang tumingin. Sa pagdampi ng malamig na hangin, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang piraso ng papel na ito ay hindi lamang isang bahagi ng liham, kundi isang pahiwatig na may darating pang mas malaking kwento. Ano ang kanyang iniwan para sa akin? Ano ang kahulugan ng mga lihim na ito? Sa aking pag-iisa, alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang bagong paglalakbay ang aking tatahakin. Hindi ko alam kung saan patungo, ngunit alam kong sa bawat hakbang, siya'y naroon, sa mga alaala, sa mga pangarap, at sa pag-asang hindi kailanman mawawala. At sa puntong iyon, ang aking pag-asa ay bumangon mula sa kawalan. Ang kanyang liham ay hindi lamang paalam, kundi isang simula. Isang simula ng pagtuklas, ng pag-unawa.
at ng pagmamahal na hindi kailanman maglalaho. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman kong bumibigat ang bawat hakbang ko patungo sa paborito naming sulok sa parke. Ang mga ilaw na dati kinagmistulang mga bituin sa lupa ay tila ba naging mga matang nakamasid sa akin, nagkukubli ng mga lihim na hindi ko pa kayang harapin. Sabi nila, may mga sandaling hindi mo makakalimutan, mga sandaling mananatili sa iyong alaala kahit gaano mo man pilit nakalimutan. Ngayong gabi, isa ito sa mga sandaling iyon. Lumapit ako sa bangko kung saan kami madalas magkwentuhan, magtawanan at mangarap para sa hinaharap. Ang malamig na hangin ay nagdala ng mga alaala. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang init ng kanyang mga kamay na tila nagsasabing, kasama mo ako. Ngunit ngayon, sa harap ng isang liham na iniwan niya, ang lahat ay tila ba pinipilit akong mangumiti sa kabila ng kirot na nararamdaman ko. Binuksan ko ang sobre at sa unang pagtitig ko sa kanyang sulat kamay, bumalik lahat ng sakit. Mahal kong pangalan ng babae. Nagsimula siya at sa kanyang mga salita ay naramdaman kong nakatayo siya sa tabi ko, bumubulong sa hangin. Ang bawat linya ay puno ng damdamin, puno ng pag-asa na kahit papaano ay maipapaliwanag niya ang kanyang desisyon. Alam kong hindi ito ang paraan na inaasahan mong magtatapos ang ating kwento, patuloy niya. Ngunit sa mga araw na lumipas, napagtanto kong may mga bagay na hindi ko kayang baguhin, gaano ko man gustuhin. May mga pangako akong binitiwan na hindi ko na kayang tuparin. Bawat salita ay parang punyal na tumutusok sa akin. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili, ano ang nagbago? Ano ang hindi ko nakita? Sa aming mga huling sandali, siya'y tila ba puno ng pag-asa, puno ng mga pangarap para sa aming dalawa. Ngunit ngayon, ang kanyang liham ay puno ng paumanhin, puno ng mga dahilan na hindi ko maabot. Maraming beses kong pinag-isipan kung paano kita iiwan, paano ko haharapin ang sakit na idudulot nito sa'yo, sabi niya. Ngunit alam kong ang pagmamahal ay hindi lamang sa paghawak, kundi sa pagpapalaya. Kaya't kahit gaano kasakit, pinili kong umalis. Naramdaman ko ang luha ng mga pumapatak sa papel, naghalo sa tinta ng kanyang mga salita. Hanggang sa huli, ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman nagkulang. Pero bakit? Bakit kailangan niyang lumisan? Sa kanyang huling talata, naroon ang mga salitang hindi ko inaasahan. May mga bagay na hindi ko sinabi sa'yo, mga bagay na ako mismo ay hindi kayang harapin. Sa mga sandaling ito, ako'y nasa isang lugar na hindi mo mararating, isang lugar kung saan ako'y kinakailangan. Dito nagsimula ang aking pagdududa. Ano nga ba ang ibig niyang sabihin? Ano ang mga bagay na hindi niya sinabi sa akin? Ang bigat ng kanyang liham ay bumaba sa akin. Ang kanyang mga huling salita ay nagbigay sa akin ng isang misteryo na hindi ko pa kayang buwagin. Mahal kita. Pagtatapos niya, ngunit hindi na ako babalik. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng marka sa aking puso. Isang marka na hindi ko alam kung paano buburahin. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay naroon ang isang tanong. Isang tanong na hindi ko alam kung kailan ko makakahanap ng sagot. Sa paglubog ng araw, habang ako'y nag-iisa sa parke, naramdaman ko ang hangin na tila ba nagsasabi na mayroon pang hindi natapos. Ang kanyang liham ay nag-iwan ng isang puwang na puno ng mga katanungan. Makalipas ang ilang linggo, habang sinusubukan kong bumalik sa normal na buhay, isang araw na hindi inaasahan ay dumating ang isang liham mula sa hindi kilalang nagpadala. Sa loob nito ay naroon ang mga salitang nagbigay linaw sa misteryo ng kanyang pag-alis. Alam ko kung gaano mo siya kamahal simula ng liham. Ngunit may mga bagay na hindi mo alam. Siya ay may sakit, isang sakit na hindi niya kayang talunin. Sa kanyang huling araw, pinili niyang lumisan upang hindi mo makita ang kanyang paghihirap.
Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng sakit na hindi ko inaasahan. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, siya'y nag-iisa. Pinili niyang harapin ang sakit ng mag-isa. Ang kanyang pag-alis ay hindi lamang dahil sa isang desisyon, kundi isang sakripisyo na ginawa niya para sa akin. Sa kabila ng sakit, naroon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagnanais na ako'y maging masaya kahit siya'y wala na. Sa kanyang liham, naroon ang kanyang paalam, isang paalam na puno ng pagmamahal na hindi ko kailanman malilimutan. At sa dulo ng lahat ng ito, naiwan ako sa isang cliffhanger na puno ng mga alaala, puno ng mga pangarap na hindi na matutupad. Ngunit sa aking puso, ang kanyang pagmamahal ay mananatili, isang pagmamahal na hindi ko kailanman ipagpapalit. Sa wakas, natanggap ko rin ang huling liham mula sa kanya. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aantay, narito na ang kanyang mga salita, ang huling piraso ng kanyang puso na maibabahagi niya sa akin. Hinahawakan ko ang sobre, nanginginig ang mga kamay ko habang marahang binubuksan ito. Wari bumabalik sa akin ang lahat ng alaala, ang mga ngiti, ang mga yakap, at ang mga pangakong hindi na matutupad. Minamahal kong Layla, nagsimula ang liham. Ang kanyang penmanship ay hindi nagbago, malinis at maayos, puno ng sinseridad sa bawat hagod ng panulat. Alam kong matagal kang nagantay para sa liham na ito at gusto kong humingi ng tawad sa pagkaantala. Hindi naging madali para sa akin ang paglikha ng mga salitang ito sapagkat alam kong ito na ang huli. Ngunit nais kong malaman mo na sa bawat araw na lumipas, ikaw ang laman ang aking isip at puso. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanang hindi na siya babalik. Nasa ibang lugar siya ngayon, sa lugar na hindi ko mararating. Layla, maraming mga bagay ang hindi ko nasabi sa iyo noon. Mga lihim na hindi ko naisin ipaalam. Ngunit ngayon ay oras na upang maging tapat. Alam kong magkakaroon ka ng galit, ng sakit, ngunit sana'y maunawaan mo. Patuloy ang aking pagbabasa habang ang mga kamay ko'y nananatiling nanginginig. Ano ang mga lihim na kanyang tinutukoy? Anong katotohanan ang hindi ko alam? Ang una sa mga lihim na ito ay tungkol sa aking kalusugan. Layla, may sakit ako. Isang sakit na unti-unting kumikitil sa akin. Nagsimula ito bilang simpleng pagod hanggang sa naramdaman ko ang mga sintomas na hindi ko na kayang isawalang bahala. Nagpatingin ako sa doktor at doon ko nalaman. Ang aking katawan ay kalaban ko na. Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil ayaw kong maging pabigat sa iyo. Ayaw kong makita mo akong nanghihina. Doon ko na hindi napigilan ang mga luha. Hindi ko alam na ganoon na pala ang kanyang pinagdadaanan. Ang sakit, ang hirap, lahat ng ito'y tiniis niya ng mag-isa. Paano ko ba hindi ito napansin? Paano ko ba siya hindi natulungan? Ang pangalawang lihim, Layla, ay ang aking pag-alis. Hindi ito dahil sa pagod o sa kawalan ng pagmamahal. Mahal kita, Layla, higit pa sa anumang bagay. Ngunit alam kong hindi mo matutupad ang iyong mga pangarap kung ako'y mananatili. Nais kong lumipad ka. Nais kong abutin mo ang mga bituin ng walang pag-aalala para sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang sakit na ito. Ang kanyang pag-alis ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi sa pagmamahal na lubos. Ang kanyang sakit, ang kanyang sakripisyo, lahat ng ito'y ginawa niya para sa akin. Layla, kung mayroon mang isa pang lihim na nais kong ipaalam, ito'y ang plano kong bumalik. Alam kong ito'y tila imposibleng mangyari, ngunit sa aking puso, naniniwala akong magkakaroon tayo ng pagkakataon. Kung dumating ang araw na iyon, nais kong ipaglaban ang lahat ng ating naiwang pangarap. Isang pag-asa ang kumislap sa aking puso. Ngunit paano? Paano siya babalik kung ang kanyang katawan ay kalaban na? Ang pag-asa ay tila isang maliit na ilaw sa gitna ng kadiliman.
Gayunpaman, Layla, kung hindi man ito mangyari, nais kong ipangako mo sa akin na hindi ka titigil, hindi ka susuko. Pagpatuloy mo ang iyong buhay, ang iyong mga pangarap, at sa bawat hakbang, alalahanin mong ako'y nasa tabi mo, sa puso mo. Habang tinatapos ko ang pagbabasa, isang bahagi ng akin ang nagising. Ang pag-asa, ang pag-ibig, ang mga pangarap, lahat ng ito'y buhay pa rin sa kabila ng sakit. Ngunit sa likod ng mga salita, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang piraso ng palaisipan na hindi ko pa natutuklasan. Sa dulo ng liham, isang postscript ang nakasulat, P.S. Layla, may iniwan akong bagay sa ilalim ng ating paboritong puno. Sana'y matagpuan mo ito bago ang araw ng ating anibersaryo. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ano ang bagay na iyon? Bakit niya ito itinago? Sa likod ng sakit at pag-asa, naroon ang isang misteryo na kailangan kong tuklasin. Ang aming paboritong puno, doon ko siya huling nakita bago ang kanyang pag-alis. Sa kabila ng lungkot, isang pag-asa ang bumalik sa akin. Ang kanyang liham ay hindi lamang isang paalam, kundi isang simula. Sa ilalim ng puno, maaaring naroon ang sagot sa palaisipan ng aming pag-ibig. Sa pagmulat ng aking mga mata, bumungad sa akin ang tila pagod na liwanag ng umaga. Ang silid ay tila puno ng mga alaala, bawat sulok ay may kurot sa puso. Ang lamig ng sahig na kahoy ay tila pumapawi sa init ng nagdaang gabi, kung saan ako'y tila walang tigil na nag-iisip. Hawak ko pa rin ang huling piraso ng papel na bumago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Sa umpisa ng liham, ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. Ang mga salitang nababasa ay tila mga patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Unti-unting bumubuo ng dagat sa aking puso. Mahal kong Maria, muli kong binasa, ang mga pangungusap ay bumabalik sa akin na parang isang sirang plaka. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo, ngunit kailangan na. Madalas kong pinapangarap ang aming kinabukasan. Naglalakad kami sa dalampasigan. Ang hangin ay naglalaro sa kanyang buhok at ang mga ngiti niya ay tila liwanag na hindi kailanman kukupas. Ngunit ngayon, sa bawat pangungusap na kanyang isinulat, nararamdaman ko ang unti-unting pagguho ng mundo ko. Maria, mahal kita higit pa sa anumang kayamanan sa mundo, ngunit may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi noong siya'y narito pa. Ang liham na ito ay ang kanyang paraan upang ipahayag ang mga damdaming hindi ko na maririnig mula sa kanyang mga labi. Ako'y nagkamali at sa pagkakamali kong ito, hindi ko na magagawang bumalik. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na ang lalaking minahal ko ng buong puso ay hindi na muling magiging bahagi ng aking buhay. Ang bawat parirala ay tila nagtatanggal ng bahagi ng aking kaluluwa na parang mga bituin na naglalaho sa umaga. Ito ang aking paalam, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi nakita mahal. Sa kabila ng mga pahayag ng pag-ibig, natagpuan ko ang sarili ko sa gitna ng tanong na walang kasagutan. Bakit niya ako iniwan? Ano ang mga pagkakamaling tinutukoy niya? Ang mga ito ay mga tanong na sumisira sa akin, ngunit hindi ko na maririnig ang mga kasagutan mula sa kanya. May mga lihim na hindi ko kayang ipahayag, mga lihim na nagdulot ng sakit at panganib. Sa huling bahagi ng liham, naramdaman ko ang kanyang pag-asa na sana'y maunawaan ko ang kanyang ginawa. Parang naririnig ko ang kanyang boses habang binabasa ko ang mga huling salita. Maria, sana'y mabuhay ka ng masaya at matagumpay. Sana'y matutunan mong magpatawad. Ang mga luha ay dumaloy sa aking mga pisngi. Hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko na maisip ang mundo na wala siya. Ngunit heto ako, nag-iisa. Hanggang sa ang aking mga mata ay mapadako sa huling sulat kamay na mga salita sa ilalim ng liham.
Ito ang bahagi na hindi ko nakita noong una kong mabasa ang liham. PS, may isang lihim na dapat mong malaman, isang bagay na magbabago sa lahat. Ang huling pangungusap na ito ay tila isang kislap ng pag-asa sa kadilimang bumabalot sa akin. Ano ang lihim na ito? Bakit niya ito isinulat sa huling pahina? Sa kabila ng sakit at bighati, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Ang pag-asang sa kabila ng kanyang pag-alis, may isang bagay na maiiwan. Ang tanong ay umaalingaw-ngaw sa aking isip. Ang lihim na ito ba ay susi sa pag-unawa sa kanyang pagkawala? Ang pagkakatuklas na ito ay tila nagbigay sa akin ng bagong lakas. Hindi ko alam kung ano ang aking matutuklasan, ngunit alam ko na kailangan kong malaman. Sa gitna ng pagkalito at kalungkutan, naramdaman ko ang isang bagong damdamin, ang pag-asang maaaring may paraan upang maibalik ang mga nawawalang piraso ng aming buhay. Sa kabila ng kanyang paalam, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang lihim na ito ang magiging simula ng aking bagong paglalakbay. Sa wakas, nagkaroon ako ng dahilan upang magpatuloy. Sa kabila ng kanyang pagkawala, naramdaman ko ang kanyang presensya sa bawat hakbang ng aking bagong simula. Sa huling pahina ng kanyang liham, natagpuan ko ang pag-asang muling magtatagpo ang aming mga landas. Sa kabila ng trahedya, naririto ako, handang harapin ang kanyang lihim, handang muling bumangon. Sa kabila ng malamlam na ilaw ng mga kandila na nagbigay liwanag sa silid, naramdaman kong bumibigat ang aking damdamin. Nakaipit sa aking mga daliri ang isang piraso ng papel na tila ba naglalaman ng bigat ng buong mundo. Ang liham na ito, mula sa lalaking minahal ko ng buong puso, ay tila isang sibat na tumama sa aking dibdib. Isa itong liham ng paalam mula sa lalaking hindi nababalik. Minamahal kong Elena, nagsimula ang liham. Ang mga salitang ito ay parang musika sa aking pandinig. Ngunit ngayon, isa itong paalala ng sakit na dala ng pagkawala. Hindi ko maalis ang tanong sa aking isip kung bakit. Bakit niya ito nagawa? Bakit sa kabila ng mga pangako, mga alaala at mga pangarap, heto siya at nagpasya ng hindi na bumalik. Habang binabasa ko ang bawat linya, ramdam ko ang pagdaloy ng luha sa aking pisngi. Alam kong ito'y bigla at masakit, patuloy niya, ngunit ito ay isang desisyon na matagal ko nang pinag-isipan. Hindi ko alam kung saan nagmula ang desisyong ito. Sa mga huling sandali na magkasama kami, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, walang senyales ng paglayo. Ang kanyang mga paliwanag ay tila mga pilit na hakbang sa isang landas na hindi ko maintindihan. May mga bagay sa aking buhay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Mga bagay na hindi ko maaring ipaliwanag kahit sa iyo. Ang mga salitang ito ay tila mga piraso ng palaisipan na hindi ko maipagtagni-tagni. Sa kabila ng sakit, naroon ang isang bahagi sa akin na umaasa pa rin. Umaasa na ang liham na ito ay isa lamang masamang panaginip, isang pagkakamali na may pag-asang maitatama. Ngunit habang binabasa ko ang huling bahagi ng kanyang liham, unti-unti kong tinanggap ang katotohanan, ang realidad na hindi na siya babalik. Ang aking pag-alis ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, Elena. Wika niya. Ito ay dahil sa labis kong pagmamahal na hindi ko nais na ikaw ay masaktan pa. Alam kong masakit ito ngayon, ngunit darating ang araw na maiintindihan mo ang lahat. Sa mga salitang ito, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sariling pasanin. Hindi ko maipaliwanag kung anong uri ng pagmamahal ang nagtulak sa kanya sa ganitong desisyon. Ngunit ang kanyang intensyon na ilagay ang kaligayahan ko sa unahan ay nagbigay ng bahagyang ginhawa sa aking puso. Ngunit sa dulo ng liham, may isang linya na pumukaw sa akin. Isang linya na tila isang hudyat ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Kung sakaling dumating ang araw na kailangan mo ako,
Hanapin mo ang lihim na iniwan ko sa ating paboritong lugar. Doon mo makikita ang sagot. Ang paboritong lugar namin ay isang maliit na hardin sa likod ng lumang simbahan. Isang tahimik na lugar na puno ng mga bulaklak at mga matatayog na puno. Isang lugar na puno ng alaala kung saan kami madalas magtungo upang takasan ng ingay ng mundo at kung saan unang lumago ang aming pagmamahalan. Ang huling linya na iyon ay nagbigay buhay sa isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na kahit sa kabila ng lahat, may natitira pang misteryo na dapat tuklasin. Isang pag-asa na kahit sa kanyang pag-alis, may iniwan siyang piraso ng kanyang sarili para sa akin. Kaya't sa gitna ng kalungkutan, nagpasya akong hanapin ang lihim na iniwan niya. Hindi ko alam kung ano ang aking matutuklasan. Ngunit ang ideya na may sagot sa lahat ng ito ay nagbigay ng lakas sa akin. Ang pagmamahal na iniwan niya ay tila isang apoy na patuloy na nagbibigay ng init sa kabila ng lamig ng kanyang pagkawala. Habang iniipit ko ang liham sa aking dibdib, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Isang tibok na puno ng pag-asa at pangarap. Alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Sa halip, ito ay simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata ng paghahanap at pagtuklas. Sa huli, ang kanyang pag-alis ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula. Isang simula ng paglalakbay upang hanapin ang lihim na iniwan niya at ang kasagutan sa kanyang misteryosong desisyon. Sa bawat hakbang na aking gagawin, alam kong siya'y kasama pa rin sa paraan na hindi ko man lubos na maunawaan, ngunit tiyak na damang-dama. Ang umaga sa likod ng mga ulap na tila tinatago ang araw ay nagsimula sa isang malamlam na pag-asa. Nakahiga ako sa aking kama, pilit na iniisip kung paano ko sisimulan ang liham na magtatapos sa lahat. Nais kong iparating sa kanya ang lahat ng pag-ibig at sakit na nararamdaman ko sa bawat salita. Ngunit paano mo nga ba isusulat ang wakas ng isang kwento na hindi mo gustong matapos? Mula sa aking kinalalagyan, tanaw ko ang abot-tanaw na nagsisimula nang magbago ang kulay. Naisip ko kung paano ang kulay ng langit ay kahalintulad ng mga alaalang pinagsaluhan namin. May mga bughaw na sandali ng kaligayahan, mga kulay kahel na oras ng pag-aalinlangan, at mga lilang hapon ng pamamaalam. Ngunit ngayon, tila ang lahat ay nagbabadya ng isang madilim na gabi. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Alam kong hindi na ako babalik, ngunit paano ko siya iiwan ng may sapat na paliwanag? Paano ko siya iiwan ng may sapat na pagmamahal upang hindi siya masaktan ng lubos? Hinawakan ko ang panulat at nagsimulang magsulat. Mahal kong pangalan ng babae, hindi ko alam kung paano kita haharapin sa pamamagitan ng liham na ito. Sa bawat hibla ng aking pagkatao, umaasa akong naiintindihan mo ang dahilan ng aking pag-alis. Noong una kitang nakilala, isang liwanag ang bumalot sa aking puso. Isang liwanag na hindi ko kailanman nakita sa ibang tao. Ang bawat araw na kasama kita ay tila isang panaginip na ayokong magising. Ngunit ang mga pangarap ay hindi palaging nagtatapos sa paraang nais natin. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag, mga bagay na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Alam kong ramdam mo ang pagbabago. Sa mga huling sandali natin, tila may mga tanong sa iyong mga mata, mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi dahil ayokong sabihin, kundi dahil hindi ko kayang harapin ang mga ito. Patawarin mo ako, mahal ko, sa aking kahinaan. Patawarin mo ako sa aking pag-alis, hindi ito dahil hindi kita mahal. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ngunit may mga laban na hindi ko kayang ipanalo at ang labanang ito ay laban sa aking sarili. May mga anino ng kahapon na patuloy na sumusunod sa akin. Mga anino na hindi ko kayang takasan kahit gaano pa man ako lumayo. Minsan, sa mga tahimik na oras, naiisip ko ang ating mga plano, ang tahanang pareho nating binalak,
ang mga pangarap na sabay nating tinahak. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Hindi ko kayang maging ang taong kailangan mo ngayon. At sa pag-alis ko, umaasa akong mahahanap mo ang kaligayahan at katahimikan na hindi ko kayang ibigay. Hindi ko alam kung darating ang araw na magkikita tayo muli, ngunit sa bawat pagsikat ng araw, umaasa akong mabubura ang sakit na dulot ng aking pag-alis. Umaasa akong mahanap mo ang taong kayang punan ang pagkawala ko. Isang taong hindi takot sa kanilang mga anino. Isang taong kayang harapin ang bukas ng may tapang. Hanggang sa muli, sa isang pagkakataon na hindi ko alam kung kailan darating. Lubos na nagmamahal, pangalan ng lalaki. Matapos kong isulat ang huling salita, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Bitbit ang liham, naglakad ako patungo sa paborito naming lugar, isang maliit na parke kung saan kami madalas mag-usap at magtawanan. Dito ko ito iniwan sa ilalim ng puno na naging saksi sa aming mga pangarap. Habang papalayo ako, narinig ko ang tunog ng kanyang boses, isang tawag na hindi ko inaasahan. Mahal, nandito ka ba? Ang kanyang sabi, puno ng pag-aalala at pag-asa. Tumigil ako sa paglakad, hindi ko alam kung paano haharapin ang sandaling iyon. Sa likod ng puno, nararamdaman ko ang kanyang presensya, tila isang bulong ng tadhana na nagbibigay ng pagkakataon. Ito ba ang pagkakataon upang magbago ang lahat? O ito ang huling pagsubok na kailangan kong lampasan bago tuluyang lumisan? Sa huling sandali, bumukas ang langit at bumagsak ang ulan. Tila naghuhugas ng lahat ng sakit at alaala. Ngunit sa ilalim ng pagbuhos, narinig ko ang kanyang muling pagtawag. Sa aking puso, isang tanong ang bumabalot. Handa na ba akong harapin ang lahat? Sa bawat patak ng ulan ngayong gabi, tila ba isa-isa ring bumabagsak ang mga alaala namin ni Clara. Ang bawat tunog ng ulan ay parang tibok ng puso kong nawalay sa kanya. Hawak ko ang liham na isinulat ko para sa kanya, ang liham ng paalam. Hindi ko akalain na darating ang araw na kailangan kong gawin ito, ngunit alam kong ito ang tama. Ang kalungkutan na nararamdaman ko ay hindi maikukumpara sa sakit na dala ng mga salitang isusulat ko. Ngunit kailangan kong gawin ito para sa kanya, para sa aming dalawa. Clara, sinimulan ko habang sinusulat ang kanyang pangalan sa papel. Alam kong hindi magiging madali para sa iyo ang mga susunod na salita, ngunit sana'y maintindihan mo ang dahilan ko. Mahal kita, at sa mga oras na ito, iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Naaalala ko pa ang araw na una kaming nagkakilala. Sa isang maliit na kapehan sa kanto, tila ba ang mundo ay tumigil nang magtagpo ang aming mga mata. Ang kanyang ngiti ay tila ba isang sinag ng araw sa maulap na kalangitan ng aking buhay. Mula ng araw na iyon, ang buhay ko ay naging isang masayang paglalakbay kasama siya. Ang mga tawanan namin, ang mga simpleng usapan na tila ba walang katapusan, at ang mga pangarap na sabay naming binuo, lahat ng iyon ay bahagi ng isang makulay na alaala na laging mananatili sa akin. Ngunit sa kabila ng saya, may mga lihim akong hindi maihahayag sa kanya. Mga lihim na sa tingin ko ay makakasira sa kanya, na hindi ko magagawang ipaliwanag nang hindi siya nasasaktan. Bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang dalahin ko. Hanggang sa dumating ang puntong kailangan kong pumili sa pagitan ng pagmamahal ko sa kanya at ng katotohanang kinatatakutan ko. Kung alam mo lang, Clara, patuloy kong sinusulat, kung gaano kahirap sa akin ang desisyong ito. Ngunit alam kong hindi ko na kayang itago pa ang totoo. Higit sa lahat, gusto kong malaman mo na ang lahat ng aking ginawa ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Sa mga gabing tulad nito, madalas kong naiisip ang mga what if. Paano kung hindi ko siya iniwan? Paano kung pinili kong sabihin ang lahat sa kanya?
Ngunit alam kong hindi ito makakabuti. Ang sakit ay parating naroroon at hindi ko kayang makita siyang nahihirapan dahil sa akin. Sa bawat linya ng liham, tila ba unti-unti rin akong nawawalan ng lakas. Ngunit kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Patawarin mo ako, isinusulat ko habang nanginginig ang aking kamay. Patawad dahil hindi ko nagawang ipaglaban pa ang ating pagmamahalan. Pero alam kong ito ang makakabuti para sa ating dalawa. Habang isinusulat ko ang mga huling salita, isang bahagi sa akin ang umaasang sanay maunawaan niya ang aking intensyon, na kahit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi nagbago. Ngunit may isa pang bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Isang katotohanan na kahit ako'y naguguluhan pa rin. Isa pang bagay, Clara, isinulat ko sa dulo ng liham. May isang bagay na kailangan mong malaman. Hindi ko alam kung ito ba'y makakatulong o lalo lamang magpapalito sa iyo. Ngunit nararapat lamang na malaman mo ito. Ang dahilan kung bakit hindi na ako babalik ay hindi dahil sa hindi na kita mahal. Ang totoo, ako ay nagkasakit. Isang sakit na hindi na magagamot. Ngunit bago ko pa man matapos ang liham, nakarinig ako ng mahinang katok sa pintuan. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Sino kaya ito sa ganitong oras? Lumapit ako sa pintuan at pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang pamilyar na mukha. Ang mga mata niyang puno ng luha, mga labi niyang nanginginig. Clara? Tanong ko, nanlalaki ang mga mata habang hawak ang liham sa aking kamay. Hindi ko akalain na sa gabing ito, sa kabila ng lahat ng aking plano, narito siya. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang tanong na matagal ko nang iniiwasang sagutin. Kailan ba nagsimula ang lahat ng ito? Parang kailan lang, tuwing umaga ay kasama ko siya sa mga pangarap na tila abot kamay na. Ngunit ngayon, habang hawak ko ang liham na mula sa kanya, nararamdaman ko ang bigat ng bawat salitang kanyang isinulat. Paano nga ba ako nakarating sa puntong ito kung saan ang mga alaala namin ay tila mga bulang unti-unting nawawala sa hangin? Minamahal kong Ana, ganito nagsimula ang liham. Mga simpleng salita na puno ng damdamin, ngunit sa kabila ng mga ito, ramdam ko ang hindi maipaliwanag na lungkot na bumabalot sa puso ko. Sa unang tingin, akala ko'y isa lamang itong karaniwang liham. Isang pagtatapos na hindi ko inaasahan. Ngunit habang binabasa ko ang bawat linya, unti-unting nabubuhay ang mga alaala ng nakaraan, ang mga tawanan, ang mga pag-aaway, ang mga pangarap na sabay naming binuo. Nang dumating ang bahagi tungkol sa kanyang pag-alis, halos hindi ko na kayang basahin pa ang mga sumunod na linya. Nagsimula siyang magpaliwanag kung bakit kailangan niyang lumayo, kung bakit hindi na siya maaaring bumalik sa buhay na minsan naming pinagsaluhan. Ana, alam kong mahirap para sa iyo na intindihin ang mga desisyon ko, ngunit sana'y maintindihan mo na ito na ang nararapat. Sa puntong iyon, nais kong punitin ang liham at kalimutan ang lahat, pero hindi ko ginawa. Sa halip, nagpatuloy ako sa pagbabasa, hinayaan ang sarili kong magpakalunod sa sakit na dulot ng kanyang mga salita. Hindi ko ito ginusto, Ana, ngunit may mga bagay na hindi natin kayang baguhin, gaano man natin pilitin. Napapikit ako, pilit na sinasariwa ang mga sandali kung saan kami magkasama. Sa bawat pagkurap ng aking mga mata, bumabalik ang kanyang ngiti, ang kanyang mga yakap, at ang init ng kanyang pagmamahal. Ngunit kasabay ng mga magandang alaala ay ang mapait na katotohanan na hindi na siya babalik. Habang patuloy kong binabasa, naisip ko kung paano ko haharapin ang mundong wala na siya. Paano ko itutuloy ang mga pangarap na pareho naming binuo ng magkasama? Paano ko haharapin ang bawat umaga na wala na siyang kasama sa aking tabi? Muli kong binasa ang huling bahagi ng kanyang liham. Ana, kahit na hindi na ako babalik,
Tandaan mong mahal kita. Lagi kitang mamahalin. Isang katotohanan na hindi ko kayang tanggapin. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Ngunit bakit kailangang magtapos ng ganito? Sa gitna ng aking pag-iisip, isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Ang huling linya ng kanyang liham ay tila may kakaibang mensahe. Isang araw, Ana, kapag handa ka na, may isang huling sorpresa akong iniwan para sa'yo. Hindi ko lubos maisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Isang sorpresa? Ano pa ba ang pwede niyang iwan para sa akin maliban sa sakit na dulot ng kanyang pag-alis? Ngunit sa kabila ng lahat, isang munting pag-asa ang nabuhay sa akin. Baka, sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, may dahilan ang lahat ng ito. Sa oras na iyon, alam ko sa kaibuturan ng aking puso na hindi pa ito ang katapusan. May isang bagay pang naghihintay sa akin. Isang bagay na magbibigay linaw sa mga katanungang bumabalot sa aking isipan. At kahit na naglalaho na ang araw, kahit na gumagabi na at ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid, isang munting liwanag ang sumisilip sa akin. Kaya't sa kabila ng mga luha, sa kabila ng sakit, hinayaan kong manatili ang pag-asang iyon. Isang pag-asang hindi ko pa lubos na nauunawaan, ngunit alam kong darating ang oras na magkakaroon ito ng kahulugan. Sa ngayon, kakayanin kong harapin ang bawat araw ng mag-isa sa pag-asang darating ang pagkakataong iyon. At sa wakas, habang nililigpit ko ang liham, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Isang tibok na puno ng pananabik at pag-asa. Ano kaya ang sorpresa niyang iniwan? Sa mga susunod na araw, sisikapin kong hanapin ang sagot sa katanungang ito. Dahil alam ko, sa kabila ng lahat, may isang huling kabanata pa ang kwento namin. Isang bahagi na hindi ko pa nababasa. Isang twist na hindi ko pa natutuklasan. Ang mga araw na lumipas ay parang alon sa dagat. Minsan kalmado, minsan mabagsik. Ngunit sa tuwing bumabalik ang mga alaalang iniwan ni Marco, ang puso ko ay tila binabayo ng malalakas na hangin. Nasa kamay ko pa rin ang kanyang liham, ang huling mensahe mula sa lalaking nagpaikot ng aking mundo at nagpakita sa akin ng pagmamahal na hindi ko akalaing mararanasan. Nagsimula akong sumulat ng sagot sa kanyang liham, kahit alam kong hindi na niya ito mababasa. Sa bawat salita, bumabalik ang mga alaala ng aming pinagsamahan, ang mga tawanan, ang mga pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, ang mga pangakong binitiwan na tila mga bula sa hangin. Ngunit sa kabila ng sakit, natutunan kong yakapin na lamang ang katotohanan, hindi na siya babalik. Ngunit isang umaga, habang nakaupo ako sa aming paboritong lugar sa parke, may isang bagay na nagbago. Ang hangin ay may daladalang kakaibang presensya. Sa likod ng mga puno, may isang figura na nakatayo, tila pamilyar. Nagsimula akong maglakad papalapit, ang puso ko ay nagtatatalon sa kaba at pag-asa. Marco? Ang tawag ko, kahit alam kong imposibleng siya iyon. Ngunit nang lumapit ako, nakita ko ang mukha ni Marco sa isang taong hindi ko pa nakikilala. Ang kanyang mga mata, parehong-pareho sa mga matang minsang tumitig sa akin ng may pagmamahal, ay nagbigay ng kakaibang damdamin. Ikaw ba si Ana? Tanong ng estranghero. Ang boses niya ay may bahid ng pagkakilala, kahit na hindi ko pa siya nakikita noon. Oo, ako nga si Ana. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang sagot ko habang pilit kong inaalala kung saan ko siya nakilala. Ngumiti siya, isang ngiti na nakapagpaalala sa akin ng mga araw na puno ng saya. Ako si Miguel, hindi mo ako kilala pero alam ko ang tungkol sa iyo. Nag-iwan si Marco ng isang bagay para sa iyo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay may isang kuwintas na may nakasabit na maliit na pendant na hugis puso. Sa likod ng pendant may nakaukit na mga salitang paalam ngunit hindi ang pagtatapos. Ang mga mata ko ay nagmistulang ulan na bumabagsak habang hinahawakan ko ang kwintas.
Hindi ko alam ang ibig sabihin nito, ngunit ang isang bagay ay sigurado. May mensahe si Marco na nais iparating sa akin. Miguel, paano mo nakuha ito? Ang tanong ko, punong-puno ng pag-aalinlangan at pag-asang makahanap ng kasagutan. Kaibigan ako ni Marco. Alam ko ang lahat ng plano niya bago siya umalis. Naiwan ito sa akin upang iparating sa iyo kapag handa ka na. Sinabi niya ito na may kasamang hinahon at pag-unawa. Ngunit ang isip ko ay puno ng mga tanong. Bakit kailangan niyang umalis? Ano ang ibig sabihin ng paalam, ngunit hindi ang pagtatapos? Ang mga salitang iyon ay tila may mas malalim na kahulugan. Isang bagay na higit pa sa simpleng pamamaalam. Miguel, ano ang ibig sabihin nito? Ang pag-uusisa ko habang pilit kong sinasaklaw ang lahat ng emosyon na bumabalot sa akin. Ngumiti siya ulit, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay puno ng misteryo. Hindi ko masasabi ang lahat, Ana. Ngunit alam ko na ginawa ni Marco ang lahat ng ito para sa iyo. Kung nais mong malaman ang buong kwento, may isa pang liham na iniwan siya para sa iyo. Binigyan niya ako ng isang sobre, at sa loob nito ay isang liham mula kay Marco. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong tumindi habang binubuksan ko ito. Ang mga kamay ko ay nanginginig at ang bawat salitang nakikita ko ay nagdadala ng bagong pag-asa at takot. Ana, mahal kita at ang liham na ito ay hindi ang huli. May mga bagay na kailangan mong malaman, ngunit hindi sa oras na ito. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nagtatapos dito. Magkikita tayo muli sa tamang panahon. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa akin at sa kabila ng pagkawala at sakit, naramdaman ko ang kakaibang pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Marco, ngunit alam ko na hindi ito ang wakas. Ang kanyang liham ay nagbigay liwanag sa madilim na daan na aking tinatahak. Iniwan ako ni Miguel na puno ng tanong sa isip. Sa kanyang pag-alis, nangako siyang babalik upang ipaliwanag ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang kwento namin ni Marco ay hindi pa tapos. May mga bagay na kailangan pang mangyari, mga pangakong hindi pa natutupad. At sa puntong iyon, sa ilalim ng mga bituin na saksi sa aming pagmamahalan, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na kasiguraduhan, ang isang bagong kabanata ay magsisimula. Ngunit kailan, hindi ko pa alam. Ang liham ni Marco ay paalam, ngunit hindi ang pagtatapos. Maraming beses ko nang sinubukang isulat ang liham na ito, ngunit parang laging kulang ang mga salita. Paano nga ba maipapahayag ang kalungkutan ng isang pag-alis na hindi na magbabalik? Hindi ko rin alam kung maipapaliwanag ko sa iyo ng lubos ang dahilan ng aking pag-alis, pero susubukan ko. Mahal kita. Walang duda roon. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng aking puso, ikaw ang aking iniisip. Ang mga alaala natin, ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga pag-uusap na walang humpay, lahat ng iyon ay nakaukit na sa aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamahal na iyon, may mga pangarap akong kailangang tuparin na hindi kasama ang landas na tinatahak natin. Hindi ko ito pinili ng basta-basta. Matagal ko itong pinag-isipan. Minsan, sa mga sandaling nag-iisa ako, naririnig ko ang boses ng aking ama, ang mga kwento niya ng mga lugar na nais niyang marating ngunit hindi niya nakamit. Sa mga kwento niyang iyon, nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Isang taong puno ng mga pangarap ngunit natatakot na iwan ang mga mahal sa buhay. Natatakot akong maging tulad niya na magising isang araw na puno ng pagsisisi. Nang una tayong nagkakilala, akala ko sapat na ang pagmamahal para manatili. Akala ko ang init ng ating yakap ay sapat na upang bumuo ng isang tahanan. Pero habang lumalalim ang mga gabi, habang nag-iisa ako sa aking mga pag-iisip, nararamdaman kong may bahagi sa akin na hindi mapakali, na hindi matahimik. May mga pangarap akong hindi ko pa natutupad, mga pangarap na hindi ko pwedeng bitawan. Alam kong mahirap ito para sa iyo
at alam kong hindi mo ako maiintindihan sa simula. Pero sana, balang araw, mahanap mo ang kapayapaan sa desisyon kong ito. Ang liham na ito ay hindi lamang paalam, kundi isang pangako rin. Pangako na hindi kita kalilimutan, na dadalhin kita sa bawat hakbang na tatahakin ko. Siguro iniisip mo kung may bumabagabag sa akin, kung may problema sa ating relasyon na hindi ko nasabi. Pero hindi iyon ang dahilan. Napakasaya ng bawat sandali natin, ngunit may mga bagay na hindi maaabot ng pagmamahal lamang. May mga pangarap na tinatawag ako at kailangan kong sumagot sa tawag na iyon. Sa pag-alis ko, nais kong tandaan mo na hindi kita iniwan dahil sa kakulangan mo. Sa katunayan, ikaw ang naging lakas ko sa pagbuo ng desisyon na ito. Ang pagmamahal mo ang nagbigay sa akin ng tapang na harapin ang mga pangarap ko. Mahal kita at sa kabila ng lahat ng ito, hindi magbabago iyon. Ngayon habang isinusulat ko ang liham na ito, naririnig ko ang ulan sa labas. Ang bawat patak ay tila musika sa aking pandinig, isang paalala ng mga oras na magkasama tayo sa ilalim ng ulan. Sa bawat tunog ng ulan, bumabalik ang mga alaala. Ang mga ngiti mo, ang mga yakap mo, ang mga salitang binitiwan natin sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng ulan, nararamdaman ko ang init ng kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng mga pangarap na kailangan kong tuparin. Isang kinabukasan na hindi ka kasama sa pisikal na anyo, ngunit alam kong magiging bahagi ka ng bawat tagumpay ko. At sa dulo ng liham na ito, nais kong ibigay sa iyo ang isang huling pangako. Kung sakaling dumating ang araw na matapos ko ang lahat ng pangarap na ito, babalik ako. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero babalik ako. At kung sakali mang wala ka na sa lugar na ito, kung sakali mang nagpatuloy ka na sa buhay mo, magiging masaya ako para sa iyo. Alam kong mahirap ang mga susunod na araw para sa atin. Alam kong marami kang katanungan na hindi ko kayang sagutin sa ngayon. Pero humihiling ako sa iyo ng isang bagay, ang magtiwala. Magtiwala na ang pag-alis ko ay hindi paglimot, kundi isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating dalawa. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat pag-ihip ng hangin, naroon ang mga alaala natin. At sa bawat hakbang ko palayo, dala ko ang pagmamahal mo. Mahal kita at sa bawat hakbang palayo, umaasa akong balang araw, babalik ako. Ngunit sa likod ng lahat ng mga salitang ito, may isang lihim na hindi ko nasabi. May sakit akong hindi kayang gamutin. Sa bawat hakbang ko palayo, dala ko ang takot na baka hindi ako babalik. Sa bawat hakbang ko palayo, umaasa akong balang araw, makakahanap ako ng lunas.